Opisyal nang umatras ang Rusya mula sa negosasyon ukol sa pagtatapos ng digmaan laban sa Ukraine, inakusahan ang Kyiv na hindi kayang makipagkasundo at idineklara na ipagpapatuloy nila ang pagtupad sa kanilang mga layunin sa pamamagitan ng digmaan. Muling inakusahan ng Kremlin sa pamamagitan ni Sergey Lavrov ng Russian Foreign Ministry ang Kyiv ng pagsabotahe sa usapang pangkapayapaan at nangakong itutuloy ang digmaan. Sinabi rin ni Donald Trump na di na obligado ang Estados Unidos suportahan ang Ukraine. Dagdag pa, sinabi ni Trump na hindi niya maintindihan paano nabubuhay ang mga Ukrainian sa Ukraine at mas mabuti raw umalis na lang sila dahil mukhang matagal pa ang digmaan. Sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na may totoong posibilidad ng mapayapang pag-aayos sa negosasyon para tapusin ang digmaan ng Russia at may ilang ideya ang Ukraine at Estados Unidos kung paano ito gagawin. Которые еще не обсуждались. Ngunit ipapaalala ko na 2 linggo pa lang ang nakalipas ay may mga lumabas na balita na ang mga Ruso ay naghahanap lang ng tamang paraan ng pagsasabi para tuluyang umatras sa proseso ng negosasyon. Ako si Alexei Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, pindutin ang like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din sa Telegram channel ko ang Pichi News, ang link ay nasa video description. Doon kami nagbabahagi ng mga maiinit na balita habang dumarating. Kaya, muling inakusahan ng Kremlin sa pamamagitan ni Sergey Lavrov ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia ang Kyiv sa pagbasura ng usapang pangkapayapaan at nangakong itutuloy ang digmaan. Narito ang CP. Ang mga kasunduang ito para sa diplomatikong pag-aayos ng digmaan sa Ukraine na pinanindigan ng Russia simula pa noong 2022 hanggang sa kasalukuyang taon ay sinasabotahe mismo ng panig ng Ukraine. Ayon sa nagsasalitang kabayo na si Sergey Lavrov, hindi ito insulto kundi paglalahad lang ng katotohanan. Hindi raw titigil ang Russia sa mga operasyong militar dahil hindi po umano handa ang Ukraine sa kapayapaan. Isa pang CP. Paulit-ulit nang kinumpirma ni Pangulong Putin na kami ay tiyak na nakatuon sa isang solusyon sa pamamagitan ng negosasyon. Dahil hindi handa ang rehimeng Kyiv, itutuloy namin ang mga layunin ng espesyal na operasyong militar sa lupa gaya ng nangyayari ngayon. Hindi tulad ng mga Europeo, isinusulong ng Estados Unidos ng Amerika ang ideya ng pagkilala sa realidad sa lupa at pagbibigay sa Russia ng buong Donbas upang matanggal ang mga pangunahing dahilan ng sigalot. Pero ang pinakamahalaga na binanggit ni Lavrov ay ang paratang na may di umano'y Nazi na rehimeng namumuno sa Ukraine, sinusubukan ng Europa na panatilihin ito kaya't umalis ang Russia sa mga negosasyon. Handa lang makipag-usap ang Kremlin sa US tungkol sa Ukraine dahil hindi raw sila handang panatilihin ang Nazi na rehimeng yon. Iyan nga ang sinusubukan makamit ni Putin. Tandaan ninyo, matagal ko nang sinasabi ito mula pa nung naupo sa kapangyarihan si Donald Trump. Sa lahat ng aking mga palabas ay paulit-ulit kong binabanggit na sinusubukan ni Putin na makuha ang sitwasyon kung saan siya at si Trump ay mag-uusap at silang dalawa lang ang magpapasya sa kapalaran ng Ukraine at tatalakayin ang seguridad ng buong Europa nang hindi kasama ang mga Europeo. Dahil dito, lagi nang tumututol ang Kremlin sa pagsali ng mga Europeo sa negosasyon. Kay Trump, sabi niya kamakailan, si Putin ay natatakot lang sa Amerika at hindi sa mga Europeo, kaya ayaw niyang makipag-usap sa kanila. Hindi, iba ng kaunti ang ideya. Hindi ito tungkol sa takot, kundi sa pag-upo nila ni Trump para kumbinsihin siyang siya lang ang kayang gumawa nito at pagdesisyonan ang kinabukasan ng Europa. May isa pang layunin ayon kay Lavrov. Siguradong gusto ng mga Europeo na mapanatili ang Nazi na rehimen sa Kyiv kahit anong teritoryo pa ang matira mula sa Ukraine at magpapatuloy ang rehimen na ito sa pagiging mapanirang anti-Russian na mga gawain. Balak nilang magpasok ng mga puwersang pang-istabilisa sa kanilang teritoryo. Sa totoo lang, ito ay magiging mga puwersa mananakop na magdudulot ng banta sa Russian Federation. Sa ganitong paraan, tinanggihan din ni Lavrov ang peacekeeping. Sa Kremlin, tinawag nilang mananakop ang peacekeeping forces. Pinaalala ko, sa Ukraine, iisa lang ang mananakop, ang marumi at disibilisadong Russia. Pero yung mga sumusubaybay sa balita, hindi na nagulat sa sinabi ni Lavrov. Noong Pebrero 28 pa lang, sa unang araw ng digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran,
Iniulat ng Bloomberg na maaaring umatras ang Russia sa usapang pangkapayapaan sa Ukraine na kasama ang Estados Unidos kung hindi papayag ang Ukraine sa mga teritorial na konsesyong hinihingi ng Moscow. Narito ang CP mula sa Bloomberg noong Pebrero 28. Ayon sa mga pinagkukunan, mas lumalakas ang paniniwala ng mga opisyal ng Russia na wala ng saysay ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa ilalim ng Estados Unidos kasama ang Ukraine kung hindi papayag ang Kyiv na iurong ang kanilang mga tropa mula sa Donetsk na reyon. Ito pa rin ang pangunahing hinihingi ng Russia. Kasabay nito, handa raw pumirma ang Russia sa draft ng memorandum ng kasunduang pangkapayapaan kung papayag ang Ukraine. Ayon sa Bloomberg, handa ang Russia na iurong ang mga tropa mula sa sinakop nilang bahagi ng Sumy, Kharkiv at Dnipropetrovsk at hindi na rin palalawakin ang kontrol sa Kherson at Zaporizhia. Sa huli, noon pa man, sinabi ng Kremlin na magiging napakahalaga ng mga pag-uusap sa Marso. Batay sa kalalabasan ng mga ito, malalaman kung magagawa na magkabilang panig na umusad patungo sa isang tunay na kasunduan para sa pagtigil ng digmaan o kung mauwi sa deadlock ang proseso. Sa kabilang banda, noon panahong iyon, sinabi ni Kirilo Budanov, pinuno ng opisina ng presidente ng Ukraine, na ang negosasyon na may 3 round na yung taon ay nasa critical na yugto na. Maaring magkasundo ang magkabilang panig para sa kapayapaan o itigil ang negosasyon at ipagpatuloy ang digmaan. Sa huli, itinigil muna ang pag-uusap. Bukod sa mga Ruso, kakaiba rin ang ugali ni US President Donald Trump. Kamakailan sinabi niya na hindi obligadong tumulong ang Washington sa Ukraine. Sa tingin niya, tinulungan lang ni Joe Biden ang Ukraine dahil naloko siya. Pero si Trump ang pinakamaingay. Paalala, si Trump ang huminto sa lahat ng tulong sa Ukraine at nagbenta lang ng armas doon. Pagkatapos, naglabas si Trump ng pambihirang pahayag. Sabi niya, ang Ukraine ay libu-libong milya mula sa Estados Unidos at pinaghiwalay ng karagatan kaya hindi raw niya laban ang digmaan. At pagkatapos, sa isang kakaibang paraan, nagpa siya si Trump na ihambing ang Ukraine at Lebanon. Narito ang kanyang sinabi nang walang dagdag na komento. Sinabi ni Trump, "Sanay na silang binobomba ang Lebanon. May mga taong nabubuhay pa rin sa Ukraine kahit iniisip lang iba na hindi na posible. Hindi ko alam kung gagawin ko rin yon pero nabubuhay sila roon, sa Lebanon at Ukraine din. Hindi malinaw kung ano yon." Pero pagdating sa negosasyon, nananatiling may konting optimismo si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Sabi niya, may posibilidad na mapayapang resolusyon sa negosasyon para tapusin ang digmaan laban sa Russia. Narito ang kanyang sinabi. "Naniniwala ako na posible ang mapayapang resolusyon sa digmaan ng Russia at Ukraine. Naiintindihan ko na may mga panahon ng inis, panloob na issue at digmaan. Pero sa kabila nito, gusto ng Ukraine ng kapayapaan. Nais ni Pangulong Trump ng kapayapaan, kaya magkaalyado tayo rito at hindi na dapat pagdudahan. Kailangan nating abutin ang layuning ito. Mas gusto ng Ukraine ang kapayapaan kaysa kay Putin, kahit pilit niyang ipakita na siya ang may nais nito, hindi ang Ukraine. Ito ay mga maling sinyales na ipinapadala niya sa Amerika bilang manipulasyon. Mahalaga ang tiwala ng Amerika sa Ukraine para sa pagtutulungan nila. Halimbawa nito ang agarang tugon ng Kyiv sa mga kahilingan ng kaalyado sa gitnang silangan. Kailangan nating araw-araw maghanap ng mga paraan para sa kasunduang pangkapayapaan. Kailangan nating makipagkita sa mga Amerikano. Mayroon pa kaming ilang ideya kung paano namin mapipilitang matapos ang digmaang ito. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, suportahan ninyo ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Yun lang po para ngayon. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.